Welcome to my channel, Let's Mix Land. So, dito ako ngayon. Meron ako isang kaibigan. Pakilala na tawag sa akin dahil sa siya nagpapagawa ng kanyang bahay. Yan. Medyo magulo pa yung loob ng bahay niya. Dito ito guys, sa Bicol. Nandito pa ako ngayon. Kaya pinasyalan ko muna. Maingay kasi doon sa loob. Doon yung mga nag-wielding saka nagkatating ng mga trusses sa mga angle bar. Gumagawa. Hindi ako makapasok sa loob kasi tumatalsik yung flex ng welding. Saka nagkatating sila ng angle bar. Saka ng trusses. Sipar links. Kapag na ako rito kasi nag-break muna yung mga welder. So kanina hindi ako makapasok dito, gawa lang sa taas sila gumagawa. Nagwi-welding sila saka nagkakating ng mga angle bar. So delikado. So yan yung abang ng electrical. Yan. So isa-isayin natin. So yung may-ari nitong bahay, kinausap ako para pinupunta ako dito para i-check kung tama ba yung gawa. So okay naman. So hindi na gumamit dito ng PVC. So flexible hose lang yung ginamit, yung mga orange na yan, yung mga nakalawit na yan. Ayan. So yung mga abang na yan para sa mga outlet katulad nito. Sa outlet yan. Saka doon sa kabilang wall. Yun. Saka doon. So ito naman. Saka ito ay para naman sa switch yan. Kasi magkakaroon dito ng 3 kwarto. Ito. Ito yung mga abang para sa switch. Dito sa 1 kwarto. Dito naman, pagpasok dito sa pinto na ito, kailangan din ng switch. Ito naman. Kailangan lang niya ito ilapit dito. Kasi kailangan malapit siya sa pagbukas ng pinto. Kasi pag malayo, so ano pa yung mo, papasok ka pa sa loob bago mo i-on yung switch. So mali yung ganung bang. So ito naman para sa outlet. So ginawa niya, pinalusot lang muna sa mga biga, sa mga buhos. Kasi yung nakataas na yan, biga yan, buhos yan. So nilusot niya na yung flexible. Hindi ito, hollow block pa to. Hollow block pa to, wala pa itong hindi pa na pipinis to, nararapingan. Chichiping sa jam. So ang isa lang na napansin ko na hindi pa niya naabangan para sa aircon dito. Kakaroon dyan ng aircon. So wala siyang naayabang. So medyo tingnan natin kung paano yung diskarte niya. Sabihin ko na lang doon sa may-ari. Kailangan abangan niya ng sariling nakahiwalay na linya. Hindi na pagsamahin dyan yung linya ng aircon dyan sa mga nakaabang na kasi para lang yun sa outlet. So sisiparlings pa naman pagka nabubunganan nila yan, lalagyan na ng bubong kasi dyan lang sa siparlings kasi na yan, dyan nakapatong yung mga yero. So siguro pa na yerohan niya na yan, nakadiretso na rin ng layout yung abang yung gumagawa rito ng electrical para naman sa mga ilaw sa taas. So yan, magkakaroon lang yan ng mga box doon sa taas para magtagpo yung mga dulo ng mga flexible na yan para mabatakan niya ng wire papunta sa mga susuplayan yung mga outlet. Saka yung abang na yung para doon sa switch ng 2 kwarto. So mag-aantay pa yun na magkaroon ng hollow block para doon sa partition. So yun lang, kaunti lang naman yung abang niya. Sa tingin ko okay naman, tama lang.
Kasi kung saan yung bagsak nung ano na yan, doon na rin yung location ng ano, outlet. Katulad niyan. Diyan na lang din yung outlet niya sa baba. Titik-tik na lang sa dyan. Maglalagay na lang yung utility box. And then, ang isa pa ay para doon sa breaker. Doon sa may-ari na doon na lang ipalagay yung circuit breaker. Hindi na rito sa mga kwarto rito. Kasi magkakaroon pa naman ng yung sala nila. So doon sa pagpasok doon sa may gate. So yun, yung diretsyo na ito. Yun yung pinakasala nila. Doon sa kabila, dito sa area na to, kusina. So yun, para mas malapit doon sa breaker. Ayan. Ayos na yan. Okay naman yung ano. Okay naman yung abang, tama. So sabi nga nung may-ari ay ano, budget bill lang yung ano sa electrical. Kaya kada isang kwarto, isang outlet talaga. Isang outlet lang, isang ilaw, isang switch. Okay na. Wala nang iba-iba pa mga kung ano-ano mga ilaw na ilalagay. Sa kagandahan nito, sa taas na yung abang ng mga linya. Wala na rito sa may flooring dito. So, pinakamaganda rin yun pag mga nasubol na lang yung abang ng switch saka outlet. So yun, pwede yan. Thank you sa panonood ng aking mga video.